Magandang hapon po. Ngayon ay Miyerkules, araw ng ating mga pananalangin. At bagamat hindi tayo makadalaw sa ating bahay-sambahan, alam kong pwede tayong manalangin na sama-sama rin kahit nandiyan tayo sa bahay nyo. Kaya mamaya, pagkatapos ng aralin, mananalangin po tayo kahit mga 5 minuto na ating dadalhin sa Panginoon ang ating mga kabalisahan, ang ating pangangailangan, at ang ating mga sambahayan at mga kapatiran sa mga dakulan po. Kaya isang magandang hapon po ang pinaabot namin. Kasama na rin po ang ating pagbati sa kay Grace na asawa ni Aye. At sila po ay nagbe-birthday ngayon, si Grace. At salamat po sa sana'y lumaki pa at tumaas pa. Maraming salamat po, Grace. Malay ko, baka tumaas ka na. Si Beverly ay nakausap ko at gumagaling na po siya. Ay panalangin natin patuloy ang may mga karamdaman. Kasama na po si Jamay, galing na rin pero panalangin pa rin dahil may tigdas pala ang bata na yan. So lahat po ay binabati natin ang magandang hapon. Ngayon ay Miyerkules, araw nga po ng panalangin. Kayo pong naaabot namin dyan sa Dinahican, dyan sa May Pulot, dyan po sa Alitas, maging sa Santa Cruz, maging sa Dacuroon ng Cardona. At sa lahat na po na nakikinig kay Pastor Murada, paghalakan po namin na kayo ay kasama namin sa ganitong pananambahan at sa mga pananalangin. Gandang hapon po. Tayo po ay manalangin. Kapatid na sa amin, lakasan lamang po ang panalangin. Ang namin Diyos na dakilang pagpala sa lahat ng po. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na binigay po niyo sa amin upang kami po ay makatanambahan. Makatanalangin at makapagbigay ng mga papunis pamakita ng alibin. Hinihiling po namin na ng mga aming gagawin sa hapong ito ay basbasan at palagi. Ang mensahero, ang mensahe, ang makikinig at palagi po niyo. Salamat po sa patuloy po niyong awa at biyaya po niyo. Tulungan po niyo mga member na nagkaya sa Panginoon na laging maging handa sa pakikinig ng mga aralin, sa pag-aaral, ng inyong salita, sa ganitong klase ng pananambahan. Kayo po ang maghanda ng aming puso't isipan upang ang mensahe ay bilis po namin maunawaan at maging kalakasan ng aming buhay pananambahan. Pagpalain po niyo ang aming pastor, ang buong iglesia, ang lahat po ng member. Po ang aming dalangin, maging aming mga pagkulang at kasalanan, naisip, na salita o nagawa, pagbigay po ng kapatawaran. Po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po yung awit ng 2 bilang. Una po ay 69 sa Tagalog, mapalad na kasiguruhan. Sige po. Pangunahan tayo sa amin, bagamat nandun siya sa kamila. O si Jesus ay aking tunay, ang walang iyan ay kalalasap, para pagmana at tinubos sa gugulinis na lubos. Ito ang aming kakayahan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang aming kakayahan, araw-gabi siya'y pupurihin. Ako'y lubos ang pasasakot, sa pangitain ay nakikita mga anghel ang nagdadala ng alingawa ng pagsundan. Ito ang awit kakayahan, ang nagligtas ay kapulihan. Ito ang awit kakayahan, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na nagpapahingalay, kay Kristo ay may kasiyahan.
po na bilang 26. Dahil si Kristo ang lalapitan. Lalo na po sa ganitong panahon ng krisis, isa lamang po ating pag-asa. Si Kristo ang pagmamagitan. Kung istansa po, first, second, and last istansa po tayo. Kung magpagluha at pasanin, ang kay Kristo gumagaling. Aking alam na siya'y tutulong, bahala ko na Panginoon. Dahil si Kristo ang lalapitan kung may pasanin, kahirapan. Dahil si Kristo ang asahan, karamay siya sa bawat araw. Kung may tukso pagsubok sa buhay, ang kahirap ay sumatik na. Ang tatawag ay si Yesu Kristo, laging pangapat ang puso ko. Dahil si Kristo ang lalapitan kung may pasanin, kahirapan. Dahil si Kristo ang asahan, karamay siya sa bawat araw. Pangdipo sa daigdig ang aking kaaway, tiyak mo laman at sanlibutan. Layo ng Diyos ay di matatalo, ang tagumpay ko'y nakay Kristo. Dahil si Kristo ang lalapitan kung may pasanin, kahirapan. Dahil si Kristo ang asahan, karamay siya sa bawat araw. Ito po ang inyong narinig sa awitin. Sana po, huwag natin kalimutan, siya ho ang ating tunay na pag-asa. Lalo na po sa ganitong panahon na mayroon tayong problema, isang kaaway na hindi natin nakikita, pero gumagawa sa mundo ito. Diba? Ang paniwala ko po dyan ay talagang babala na po ng Diyos yan. Kung inyong natatandaan, ay talaga namang may mga palatandaan na sinabi ang Diyos na sa kanyang pagbabalik, may mga magaganap sa mundo. Palagay ko, ito po isa na sa hakbang ng mga palatandaan na hindi na nga po magtatagal ang Diyos ay babalik. Kasi po, nakalimutan na ng marami ang Diyos. Dahil lang sa pagsagana ng kaalaman, ang mga tao, yumaman nga, pero nakalimutan ang nagbigay yaman sa kanila. Kaya ngayong hapon, pagalakan po na palalahanan po kayo, ang lahat nating mga kapatiran sa dinahikan, kayo po sana ipagpalain ng Diyos, kayo po aming laging pinapanalangin at ang inyong manggagawa, inyo rin po ipanalangin, kapatid na Alan at ang kanyang pamilya. Ganun din po sa binulasan, ang kapatid na Ibig, panalangin po ninyo kayong ilan na naakay po niya sa katotohanan. Sana po manatili kayo sa kanyang katotohanan na inyong natagpuan. Sa may pulot naman po, kagalakan din namin na lagi kayong maalaala sa panalangin at sana po tumibay, lumago ang inyong buhay Kristiyano. Inyong panalangin si Ares at ang kanyang sambahayan. Ganyan din po si Eric, na patuloy naman pong kayo ay handang tulungan at ituro ang mga bagay na lalong magpapatibay, magpapalago at makapagliligtas pa sa mga taga-riyan. Ganoon din po sa litas, galakan namin na ito'y maalaala at tulungan nyo ang inyong pastor, yung inyong mga ngaral na kapatid na Gerson. At salamat po, marami na rin kayong nakaunawa dyan. Hindi po ipanalangin ang kapatiran. No? Si Elsa, na isa po sa naging mitsa o naging daan para kayo makakilala, siya po'y ipanalangin nyo at ang lahat ng inyong kapatiran dyan, magkakapatid kayo, magpanalanginan po
at alalahanin. Kung sino ang may karamdaman, lalong ipanalangin niyo. Po. Gayon din po sa Cardona, panalangin natin po ang ating manggagawa na si Manny, ang aking anak na si Mian, ang kanilang 3 anak din. Po. Gayon din sa Santa Cruz, panalangin ang mga membro doon at pagpalain sana ng Diyos ang ating mga gawain na ito. Maging ang ating mga kapastoran sa iba't ibang mga lugar. Sa Nakar ay meron tayong Rodel at Margo. Diyan sa Kumon, meron tayong Manny. Sa Bayan ng Infanta, meron tayong Carlin. Sa Mauban, sa Lokban, sa Louisiana, sa Dolores, sa San Pablo, at maging doon sa Dako ng Batangas. Nariyan po si Randil, si Noel, si Dator, si Richard, si Oliver, si RC. Kaya panalangin po natin ang mga bunga ng ating mga pagpapagal. Sana po, pati ang nasa ibang bansa nating kapatiran, panalangin po natin na sila huwag maghihina ni mamang lulutay pa ma. Higit sa lahat, ipanalangin natin ang may karamdaman. Gumagaling na po si Beverly at ipanalangin po natin siya. Si Jamay naman ay gumagaling na rin po. At higit sa lahat, sana ang may birthday na si Grace ay inyong ipanalangin. Sila mag-asawa ni Aye. Po, salamat sa katapatan. Muli po, sana lumaki pa kayo. Palain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Magandang hapon. Okay, Grace, happy birthday. Okay, tayo po makikinig muna ng tanging bilang. At pakinggan po natin ang kanilang awitin. It's more than enough to share. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I had my share of hard times, I wouldn't change them. God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. For God has been my Father, my Savior and my friend. His love is my beginning, and His love will be my end. I could spend forever trying to tell you everything He is, but the best way I can say it is this: God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. 'Cause through it all, God's been good.
Amen. Okay na. Okay. Tayo po ay tuloy-tuloy at tayo po ay mag-aaral naman ngayon sapagkat gabi dapat ng panalangin sa ating sambahan. Hindi nga lang po tayo makapagsama-sama pero pwede naman po tayong manalangin din kahit na nasa tahanan po tayo. Pa. Kaya magandang hapon po. Pagpalain sana tayong lahat ng Panginoon sa ating pananambahan ngayon. Ang ating pong lesson ay matatagpuan sa unang Pedro. Ang pangkat po ay 5, talatang 6 hanggang 10. Buksan po ninyo at tayo po ay mag-aaral. Ano po? Sige po. Ating basahin magsimula sa talatang 6 hanggang sa talatang 10. Bali 5 talata po ito. Basahin ko po. Sabi po sa unang Pedro 5, talatang 6. Kaya kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leyo'y umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilayan. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nangagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, kami po ay mag-aaral. Gusto namin na maalaman ang kahalagahan ng aming paglalagak ng mga kabalisahan sa inyo. Kayo po ang nagsabing lahat ng kabalisahan namin. Kahit kami po ay naniniwalang ito po ay sinabi nyo sa magitan ng Apostol Pedro upang sa ganun ay makita namin mayroong kaming katulong, mayroong kaming kasama, mayroong kaming tagapagligtas na handang magmalasakit sa amin sa lahat ng panahon. Lalo na po sa ganitong panahon na mayroon kaming kaaway na hindi nakikita. Pero salamat po, mayroon kaming Diyos na siyang nag-iingat at patuloy na mag-iingat. Kaya't salamat po sa inyong ginawa noon, ginagawa ngayon, at gagawin sa darating na panahon. Galakan po namin na kayo hindi lang kilala, kundi tinanggap pa namin kayong tagapagligtas na siyang naging dahil ng pagkabago po namin. Kaya't kagalakan po namin na balikan kayo ng pasasalamat at luwalhati sapagkat napakabuti niyo sa amin sa kabila ng kami masama makasalanan di na dapat mahalin. Minahal mo pa rin kami at ibinigay mo pa ang sarili mo sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa katubusan at kaligtasan dapat sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Kagalakan po namin na amin kayong maluwalhati at madakila ngayon kahit sa panalangin at sa pag-aaral ng mga katotohanan na nakasulat na para sa amin. Ang lahat ng ito, dakilang Diyos, ay dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Ang ating pong pag-aaralan ay may kaugnayan sa kabalisahan. Alam ko na marami sa inyo ang nababalisa, iba't ibang klaseng alaman. Marahil mayroon kayong kabalisahan sa karamdaman. Katulad ko, may karamdaman kaming mag-asawa. Siguro dahil lang sa aming gulang, katandaan na, masakit na ang aming mga balikat, mahirap na kaming bumuhat, umupo, mahirap tumayo. Sabi mo sa asawa ko, marahil ito'y bunga ng katandaan at panahon na para siguro tayo ay magretiro sa ating maraming trabaho. Lahat po tayo ay may kabalisahan. Iba't ibang alaan.
Hindi lamang po kabalisahan sa karamdaman, siguro may kabalisahan kayo sa pangangailangan ngayon. Pinakapos kayo, wala kayong sufficienteng biyaya sa bahay, o marahil naghahanap kayo ng dating kinakain nyo. Dating masarap na mga bagay na nakakain nyo na ngayon hindi na nyo makain. Dahil sa hindi tayo makalabas, hindi natin mapuntahan ang dapat puntahan at bilhin ang dapat bilhin. O marahil, kapos sa ating mga pangangailangan. Ang lahat ng ito ay kabalisahang bumabagabag sa atin. Ano po? Marahil, mayroon din tayong kabalisahang pangtahanan naman. Marahil hindi kayo nagkakasundong mag-asawa. Siguro may problema kayo sa mga anak. Ano po? O marahil may problema kayo sa inyong bianan. Meron ganun po O marahil sa kapitbahay. Ang lahat ng ito ay mga kabalisahang marahil sinasarili nyo. O marahil nagdaramdam kayo, nagagalit kayo kung dapat may kagalitan kayo. Pero ang hamon ng Diyos sa atin ay napakaganda. Ang sabi doon, ilagak ninyo lahat ng inyong kabalisahan at siya'y nagmamalasakit sa iyo. Hindi mo ba alam, kapatid, kaibigan, lahat ng bagay ay kaya ng Diyos. Nung kami mag-anibersaryo ng 50 taon namin pagsasama, namigay ang aking asawa ng para po bang souvenir. Ang nakalagay, with God, all things are possible. Totoo naman po. Walang bagay na hindi kaya ang Diyos. Kaya ang hamon sa atin ng salita ng Diyos, ano man ang iyong kabalisan, ilagak mo sa Kanya. Kaya ngayong hapon, tatalakayin po natin to at pag-aralan natin maayos. Ano? Una-una, gusto ko na tandaan nyo sa buhay nyo, walang hindi kaya ang Diyos. Tanggap po? Walang hindi kaya. Maraming imposible sa Biblia na kinaya niya sapagkat dumating ang tayo sa kanyang tinatawag na katapusan ng kanyang kakayanan. Yung tinatawag sa English na man extremity is God's opportunity. Ay, ibig sabihin, kung ikaw ay tapos na sa kakayanan mo, mayroon pa ikaw isang baraha. Ang ilapit mo ang lahat sa Panginoon at tatapusin niya ang problema mo. Kaya ngayong hapon, tiyakin mong ang Diyos ay tinanggap mo, sinampalatayanan mo at pinaniniwalaan mo na kaya niya ang lahat ng bagay. Asalan muna natin o balikan natin ang Mateo 24. Para maipakita ko po sa inyo na marami pang kabalisan ng darating. Nung pong nakaupo sa bundok ng Olibo ang Panginoon at ang kanyang mga apostol, ito po yung pamilyar na sa inyo. Mayroong 3 tanong yung mga apostol. Nung makita nila yung mga bato at mga gusaling magaganda, sabi ni Jesus, hindi ba niyo nakikita yan? Darating ang panahon na walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabaw. Pagkatapos mayroon silang tanong, kailan mangyayari? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? At ang pangatlo, ano ang magiging katapusan ng sanglibutan? Sa 3 tanong na ito, mayroon na po tayong alam na nangyari. Yung pong sinabi ng Diyos na walang bato na matitira sa batong ito. Yung mga building doon sa Jerusalem noon. Makalipas po ang 75 years na mamatay si Jesus at nagbangon sa libingan. 75 years after, dumating po si Tito. Giniba ang Jerusalem at sinunog ang buong bayan ko, ang buong Jerusalem. At tunay na walang naiwang bato sa ibabaw ng kapwa bato. At nanabog ang mga Israelita. Kaya po ito ay isang hahatulan sa kanila nang kanilang sabihin ang nakapako si Kristo sa Kalbaryo, mapasa amin ang iyong dugo kung ikaw ang Diyos namin, Misaya namin. Hindi kami naniniwala. Mapasa amin ang iyong dugo at sa aming mga anak at sa anak ng aming mga anak pa. Kaya hanggang ngayon, sila po ay pinahirapan ng Diyos, sumabog sa iba't ibang bansa. At kung yung naalaala si Hitler, 6 na milyong Hudyo ang ibinaon. Buldosero ang nagdadala ng mga bangkay, nilaso niya ang mga ito. Pero si Hitler ay nagpakamatay.
pag binasa niyo ang kanyang kasaysayan, sariling baril niya ang ipinatay niya sa sarili niya. Bakit to? Siguro, tinunsin siya ng Diyos. Kaya, minamahal, ngayong hapon, pakirepasuhin po natin. Ang unang sinabing walang bato sa ibabaw ng bati, naganap na. Pangalawang sinabi, mag-ingat kayo sa talatang 4 ng Mateo 24, sapagkat darating ang maraming bula ang mga ngaral. Narito na rin po yan. Sa ating lang bansa ay may tatlong kilala. Ang divine power, ang Iglesia ni Cristo at si Kibuloy. Ang mga ito ay nagpapanggap ng mga sugo ng Diyos at inililigaw ang marami. Kaya tuloy-tuloy po ang pagkasabi ng Panginoong Hesus at nakikita natin nangyayari. Pangatlo, magkakaroon ng digmaan. Kaharian laban sa kaharian, bansa sa laban sa bansa, at hanggang ngayon po, sa atin nga may digmaan tayo, ang NPA at ang gobyerno natin. Kaibigan, ito'y katotohanan, ang Diyos ang nagsabi, at lumalaganap ngayon. Pang-apat, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dam. Nangyayari na po. Magkakaroon ng kahirapan, dala ng kalikasan. Nandiyan ho ang tsunami na nangyari sa Japan. Nariyan po ang earthquake sa iba't ibang dako. Nariyan ang iba't ibang mga lika ng kalikasan. Ano po? So, minamahal, pag suma total, makikita natin, nagaganap na po ang sinabi ng Panginoon. At sabi niya, higit sa lahat, ang Ebanghelyo ko ipapangaral sa lahat ng dako ng mundo. Wala na pong lugar na hindi naabot ng Ebanghelyo. Sa ating bansa, mayroon tayong mga tribo, Mangyang Negritos. Lahat po ng ito ay mayroon ng mga ngaral. Yung tinatawag na New Tribes Mission. Anong ibig ko sabihin? Lahat ng sinabi ni Jesus ay nangyayari at nangyayari na ngayon. Pahiwatig po ito na hindi na siya malayo. Kaya ang tanaw ko sa COVID-19 na ito, ako may hinahawak ang talatang damdam ko'y parusa ng Diyos ko. Anong sinasabi sa Hebrews 9:27? Itinakda sa tao mamatay na minsan. Ang buhay ay galing sa Diyos. Ako'y naniniwalang hindi lingid at hindi maaaring hindi alam ng Diyos ang libo-libo nang namamatay ngayon. At milyon ng may sakit na dala ng COVID na ito. Kaibigan, hindi kaya ito alam ng Diyos? Ako'y naniniwalang alam niya. Walang gamot na natutuklasan pa ito. Kaibigan, mag-isip kayo. Walang sinabi ang Diyos na hindi totoo at nangyayari ng maliwanag sa ating paningin. Pang-anim, ang sabi po sa Daniel 12:3, sa sagana ang kaalaman, knowledge shall increase, travel shall increase. Nasa talata pong 4 ng Daniel 12 po yan. Huling pangkat ng Daniel. Bakit nalimot ng maraming tao ang Diyos? Dahil lang sa talino. Halos lahat ay kanilang nagagawa sa katalinuhang mayroon sila. At ang nakalulungkot, nalimutan nila ang nagbigay ng talino sa kanila. Isang bagay na ipinahahayag lang ng Diyos kahit sa paraan ng COVID-19 na ito, kontrolado pa rin niya ang mundo. Okay ba yun? Kaya ngayong hapon po, pag-aaralan natin ang kadakilaan ng Diyos na gusto niya kayong abutin, tulungan sa lahat ng inyong kabalisahan. Tingnan po natin ang talata muna sa Efeso. Makita nyo. Ang pangkat po ay 3. At ang talataan po ay babasahin natin sa talata po na 17 para maliwanagan po kayo. Na ang paglalagak ng lahat ng ating kalungkutan, kabalisahan sa kamay ng Diyos ay may nangyayari. Tingnan niyo po ang talata na ito. Verse number 17, kung kayo mananampalataya, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig at lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mga banal kung ano ang luwang
ang haba at ang taas at lalim. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang tayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Verse 20. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kanyang kapangyarihang gumagawa sa atin. Mapapansin niyo yung huling bahagi ng talatang binasa ko? Mayroon tayong makapangyarihang Diyos na kasama, na handang gumawang kasama mo. Ang kailangan nga lang, makilala mo kung gano'n siya kalakas, kung gano'n ang kapangyarihan niya, at sabi, higit sa iniisip mo, higit sa inihingi mo, ibibigay sa iyo. Maliwanag ko lang. Kaya nga lang, ang talatang 17, manahan nawang sagana sa puso mo ang Panginoon. Tanong, si Kristo ba'y nasa buhay mo na? Ang Kristiyano ay hindi isang relihiyoso. Ang Kristiyano ay taong may Kristong tinanggap sa puso niya. At ang hamon ng talata na ito, manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kayo ay mag-ugat, magtumibay sa pag-ibig. Hindi lamang po kayo nanampalataya. May isa pang katagang kadugsong yan, na kayo ay mag-ugat. Sabi po dyan, mag-ugat at magtumibay. Walang halamang tatayo na walang ugat. At walang halamang titibay na hindi nagkaugat. Kaibigan, ano ibig sabihin? Pagtibayin mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo kung mananalangin ka. Doon po sa mga awit 66 at talatang 18. Ang sabi doon ng ating kapatid na David, if I regard iniquities in mine heart, the Lord will not hear me. Linisin natin ang buhay Kristiyano natin, kapatid. Tayo'y magtumibay sa ating pananampalataya. Mag-ugat at magtumibay na talagang siya ang tunay nating pag-asa sa ganitong panahon ng krisis sa mundo. Hindi niya tayo pababayaan. Siguraduhin mo lang. Walang namamahay na iba sa puso mo. Walang alinlangan, walang mga kasalanang namamahay po yan. Kaya maliwanag po ang 66 ng Psalm, talatang 18. Mismong si David ang nagsabi, if I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. Kayo man, ako man. Kaya gawin nating malinis ang ating pagkipag-ugnayan sa Diyos, at tayo magtumibay at hayaan nating manirahan ng Diyos sa puso natin. First and foremost, siya po ang number 1 natin. Hindi ba yan ang sinasabi sa Mateo 6:33? Una siya sa lahat ng mga bagay. Ang Juan 15:5 natatandaan ba ninyo? Kung ako'y hiwalay sa inyo at kayo hiwalay sa akin, wala tayong magagawa. Kaya sa talatang itong ng 17, manahan nawang sagana sa iyong puso ang Panginoon. Tumibay, lumakas at mag-ugat ka sa Panginoon. Buksan natin sa Kulusas para lalong liwanag tayo. Ang Kulusas at tingnan natin ang ilang talata rin po dito. Ang pangkat po sa Kulusas, tingnan natin ano po. Kulusas, ang pangkat po, tingnan natin, pangkat 3. Tingnan niyo po at ating basahin. Colossians chapter 3. Tingnan po natin at ating pansinin ang katotohanan po na ito. Tama ba po? Colossians. Ang talata po, ang pangkat po, ay 3. Ating pong tingnan. Tama ba ako? Tingnan natin sandali po.
At pansinin natin, 2:7. 2:7 ng Colossians. Tingnan po ninyo, sabi dito, talata mo ng 6, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kaya nga pag kayo po'y naging Kristiyano na, kahit sa inyong buhay, sa gawa, salita, mapapansinan ng kapitbahay mo, ng kasambahay mo, iba ka na. Kung dati kang tamad, sisipag ka. Kung dati kang nagmumura, hindi na. Bakit o? Bagong nilalang ka na. Kaya sabi sa talatang 6, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Tingnan ang talatang 7. Nabanggit na naman ang katagang na nag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay at sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Tingnan mo po. Kaya tayo ay ganito. Hindi tayo nagbabago. Bawat panahon na dapat tayong sumasamba kahit hindi tayo nagkasama-sama. Lagi tayong nagpapasalamat. Lagi tayong nag-aaral ng ganito. Lagi tayong nananalangin at umaawit ng papuri sa Diyos sapagkat siya ang lahat sa buhay natin. Ang talatang 6 ay makikita nyo kung paano nga na tinanggap ninyo si Jesus, si Kristo Jesus, na Panginoon, lumakad kayong gayon sa Kanya. Kumusta na po ang buhay mo? Tunay ba na ikaw ay mananampalataya? Malinis kaya ang iyong relasyon sa Kanya? Karapat dapat kaya na ang iyong mga kabalisahan ay sagutin ng Panginoon? Kaibigan, sa ganito lang paraan ka sasagutin. Kaya, sikapin natin, na maging malinis ang ating relasyon sa Panginoon. Nag-uugat, tumitibay, dahilan sa pag-ibig ni Kristo. Sa ibang talata, tingnan po natin, ang talata pong 19 ng Efeso 3. Tingnan po natin. At balikan natin po yung Efeso. Maganda po ito. Efeso, pangkat 3. At tingnan natin po yung ating nabasa kanina. At silipin natin. 19 at 20. At makilala. Alam niyo po pag ang inyong relasyon ay tama. At kayo po ay totoo. Katulad sa mag-asawa. Masasabi ng asawa mo, ay, kilalang-kilala na kita ngayon. Yung asawa ko, ganyan sa akin eh. Wala kita nakilala. Siya naman, nakilala ko na rin nang tumagal-tagal na. Alam niyo ang sabi dito ng Panginoon? At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod. Hindi mo ba alam na ikaw ay naligtas dahil sa pag-ibig? Ikaw ay nabago dahil sa pag-ibig? Ang sabi diyan, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Kaibigan, talaga bang kilala mo siya? At talaga bang ikaw na may kilalang-kilala niya? Dapat to. Kaya si Apostol Pablo sa Galacia 2:20 ay nagsabi ng ganito. Tatandaan po ba niyo kung salita niya? Sa Galacia 2:20 at saka yung mensahe ni Sami, sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa Galacia 2:20, mayroong magandang sinabi si Pablo. Ganito po, ako'y napako na sa cross na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamanampalataya
Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Musta na po ikaw? Ganyan ka ba? Ikaw po'y binili na, ikaw po ay kanya. Kung idadagdag natin ang talata sa unang Korinto 6, lalong liliwanag po itong sinabi ni Pablo. Tingnan po natin para maging maliwanag. 6 at talatang 19. Anong sabi po ni Pablo rin? O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Minamahal, ito po ang mga sekreto ng isang matagumpay, nag-ugat na, nagtumibay na, at lumagong Kristiyano, kung siya po ay tunay na si Kristo na ang namubuhay sa Kanya. Bakit to? Binili ka sa halaga. Ikaw ay Kanya, hindi ka na sa iyong sarili. Kaya nga po, huwag nating paglaanan ang mga pita ng laman, kundi bagkos mabuhay ayon sa Kanyang buhay, sa Kanyang makalangit na katotohanan. Ano po? Doon po sa 2 Korinto, pangkat-8. Tingnan po ninyo. At dadako tayo sa pinakahuli, kung paano nga ang mga kabalisan ay sinasagot ng Diyos. 8 ng 2 Korinto. Pangkat-8 ng 2 Korinto. Tingnan nyo ang Diyos sa iyo. Gano'n ka kamahal at gano'n ang kanyang nais sa buhay mo. Ang talata po ay siyam. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng Diyos. Ulitin natin, sapagkat nalalaman ninyo kung si Kristo ang nasa inyo, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Biruin mong pagmamahalan. Biruin mong pagtingin sa iyo ng Panginoon. Biruin mong pangarap ng Diyos sa ating mananampalataya. Hindi niya ginawa ang magpakasakit at lahat ng iyon sa Kalbaryo nang wala siyang dahilan. Ang dahilan ay ikaw at ako. At pag tayo nanampalataya at tumibay ang pananampalataya at nag-uba, at siya na ang naghahari sa atin bilang may-ari sa atin. Kaibigan, walang dahilan na hindi sagutin ng Diyos ang iyong pangangailangan. Bakit po? Ang ganda ng talatang yan. Ulitin natin. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadupad dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Kaya walang Kristiyanong nagtapat na nagkulang. Walang Kristiyanong nagtapat na pinabayaan. Naalala po ba ninyo yung 3 magkakaibigan sa panahon ni Daniel? Ako naniniwalang ang Diyos natin ay Diyos nila. Iginatong sa kalan, 7 beses pinainit. Pero anong ginawa ng Diyos? Dahil sa pagmamahal. Sinamahan yung 3. At pagtingin ng hari ay 4 na. At sabi ng hari, bakit 4 na sila? At parang anak ng Diyos ang pang-4. Kahit saan, kahit kailan, handa kang samahan sapagkat napakapagmahal ang Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya sa nagpakasakit, binigay ang buhay para sa atin. At walang dahilan na hindi ka tulungan sa iyong kabalisan. Kaya ngayon, wala pa akong nababalita na mga Kristiyano dito sa ating bayan, marahil sa iba, pero ako naniniwala po ng ganito. Pagkahita pa, ang COVID-19 na yan, hindi darating sa buhay. Hindi darating sa tahanan.
Bakit to? Sino ba ang dakilang protector mo? At sino ba ang dakilang provider mo? Kasangkapanin natin ang panalangin. Kaya sabi ng Biblia sa ating teksto, magpakababa kayo sa harapan ng makapangyarihang Diyos. At ilagak ninyo, ano ba ibig sabihin ng ilagak? Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang kabalisahan mo at siya'y nagmamalasakit sa'yo. Kaibigan, paano sasagot ang Diyos sa'yo? Kung hindi nag-uugat ang pananampalataya. Kung hindi ka nagtutumibay sa buhay Kristiyano. Matanda na tayong Kristiyano marami. Pero marami pa rin tayong problema. Kaibigan, naalala ko ang sabi ni brother na nung ako'y kasalin. Pagkakasal-kasal, kasama ko po dito yan. Patunay may picture pa akong kumakain silang mag-ama. Sabi sa akin, don't stop courting your wife. If you forget it, you will be the loser. Totoo naman. Ilalo sa Panginoon. Huwag mo siyang kalimutang mahalin, paglingkuran. Walang kabalisan, hindi na kayang sagutin niya para sa iyo. Ayan niya. At nagmamahal sa iyo. Balik tayo sa ating teksto. Tingnan po ninyo. 1 Peter 5. Ayan po. Mahal kayo ay mayroong struggle. Katulad ng lesson din sa amin nung minsan. Mayroon tayong mga struggle sa buhay. Pero kaya ng Diyos yan. Yakapin mo lang siya. Yakapin mo ang pananampalataya mo. Tanggapin mo siya lang ang katulong mo na makapaglulutas ng problema mo. Balikan natin ang 1 Peter 5. Sabi nito, kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo pa, huwag kayong pahuli, huwag kayong pauna. Lagi ka lang sumabay sapagkat napakadakilang kasabay ang Panginoon. Sabi diyan, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahon. Na inyong ilagak sa kanyang lahat ng inyong kabalisan sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Doon sa mga sumunod na tala, binanggit na may kalaban tayo, si Satanas. At sinabi doon, labanan mong matatag. Bakit po? Tingnan sa talatang 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdan, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Kaibigan, hindi nagbabago po ito. At hindi nagbabago ang Diyos, katulad ng sinabi sa Hebreo 13:8. Si Jesus ay dati kahapon, ngayon at sa darating na panahon. Kaya minamahal, ano ang problema mo? Labanan mo. Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang problema mo yan. At sabihin mo, daig ka ng aking Diyos. Ikaw na COVID-19. Ikaw na dyablo sa buhay ko. Lahat ng kasalanan niya. Tanggapin mo mayroon kang protector na kaya kang papagtagumpayin. Opo, dali mo sa Panginoon. Kaya sabi sa atin at hamon sa atin ngayong hapon, ilagak mo ang lahat ng kabalisan. May kabalisan ka ba, kapatid? Kalusugan, karamdaman mo, pangangailangan mo, problema mo sa tahanan mo, kaibigan, wala yan. Peanut lang yan sa Panginoon. Dali mo sa Kanya. At kung ikaw ay tunay sa Kanya na nananampalataya, anong sabi sa Hebrews 11:6? Sapagkat kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod sa Kanya. Kaya minamahal, mahal ka ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos. Matutuwa mo lang kung ngayong mapinoy sa Panginoon at ilagak mo ang lahat ng kabalisan mo, nagmamalasakit po sa iyo. Sana po, nakuha nyo. Handa kang tulungan, katunayan at pakasakit na siya para sa iyong kaligtasan. At patuloy pa rin sa nagmamalasakit para sa iyong kaligtasan, pisikal,
kaligtasan, espiritual, pangangailangan, lahat na sa buhay mo, kaibigan ko. Sinasagot ang lahat sa buhay mo. Si Kristo po pagtiwalaan. Kaya ang sabi diyan, ilagak mo. Huwag mong sarilinin ang problema mo. Hindi mo kaya yan, pero kaya ng iyong Panginoon. Sana po, pinagpala kayo sa napag-aralan natin. Kahit yung manalangin. Dakilang Diyos, amin pong tinalakay, ang mga kabalisahan namin ay kayang-kaya ng aming Diyos. Siya'y nagpakahirap upang kami yumaman. Siya'y nagpakahirap upang kami magtagumpay. At hanggang ngayon, nagmamalasakit siya sa amin. Sana po, aminin namin hindi namin kaya ang bukas na darating. At maging ngayon man sa mga problema na dumarating. Pero ang aming Diyos, kaya ang lahat ng mga bagay. Kaya tulungan mong magtiwala kami sa inyo na magtumibay ang aming pananampalatayang kayo na kasama namin ay laging nasa amin at magmamalasakit sa amin. Ipalay niyo po ang aming mga kapatiran, iba't ibang dako, maging sa ibang bansa, sana po ang mga katotohanan nito ay maging kalakasan espiritual namin lahat para magpatuloy kaming ipagkatiwala ang lahat sa kamay ng aming Diyos sapagkat siya'y nagmamalasakit sa amin. Patawad po sa aming maraming kasalanan, linisin po kami sa maraming karumihan, at kung ano man ang aming pagkakamali, ayusin niyo po ang buhay namin. Maraming pong salamat sa inyo, isang Diyos na mapagmahal at mapagbiyaya, pagpalain niyo po kami lahat. Inasan po namin, kami pagpapalain niyo. Tayo po ay mananalangin. Ano po? Sige po. Panalangin niyo ang sambayan ninyo, panalangin si Beverly, panalangin si Jamay, na aming bunso, panalangin lahat ng mga membro, lahat ng mga pastor na kilala nyo, kahit hindi, at ipanalangin ang bansa natin. Na sana, kahit sa ganitong paraan, ay maligtas pa sa paikinig ng katotohanan. Mga 5 minuto o kahit pa kulang doon, maganda po tayong lahat ay matutong manalangin. Tayong magkakasama rito, mananalangin tayo, simulan mo sa sarili mo, at manalangin tayo at dalhin sa Panginoon ang lahat ng kamalisahan, mga ilangan, at lahat sa buhay po natin. Manalangin po tayo. Okay, awit tayo. Bilang na yung ating naawit, anong bilang yun? 163. I don't know about tomorrow. Pero alam ng Diyos. Okay. Dalawang istansa lang po. First and last. Okay, po. Una kami.
ingatan nyo at matibayin nyo ang pagkakilala namin sa inyo. Sana po, lagi kang mag-aari sa buhay namin. Tuloy dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, magandang gabi po. Lagi manalangin.